Hello guys! So isa na namang magandang strategy na i-share natin ngayon dito sa ating Forex Trading Strategies tutorial, right? So itong video na to guys, itong tutorial na to guys, i-share ko po sa inyo ngayon is yung dollar cost averaging. Paano ko ginagamit ang dollar cost averaging strategy dito sa Forex Trading pag naglulus na yung trade ko, alright? So ginagamit ko po ito mainly sa Forex. Sa crypto pwede rin gamitin, pero sa Forex ko po ginagamit to sobra, alright? So, ginagawa ko po siya pag in case na maglulus na yung trade ko, right? Para pang recover back, okay? So, ito po yung tinatawag na dollar cost averaging dito sa Forex sa strategy ko, right? So, iba siguro yung term ng dollar cost averaging sa online, pero paano ko siya ginagamit, ina-apply, ito po yung i-share ko sa inyo, right? Oh guys, so, sundan nyo po ako dito sa screen ko kung paano natin gagawin yun, ituturo ko po sa inyo. Okay guys, so nandito na po ako sa screen ko. Titingnan natin yung market. So unang ginagawa ko po dito, sample, itong market na inopen natin is Euro US Dollar, right? Unang ginagawa ko po dito is tinitingnan ko muna siya ng H1, right? Okay? So tinitingnan ko muna ng H1 o hourly time. So, pero hindi ako gumagamit ng mga lower time frame like 30 minutes, 15 minutes, hindi po ako gumagamit niyan. Kasi false call yung kalamitang makikita mo dyan eh. False signals. So ginagamit ko po is H1 o time frame 1 at time frame 4 pataas. Okay? So unang tinitingnan ko H1, alright? Kung peak na ba yung market. So sunod naman H4. So katulad nito, nakikita ko dito parang ang market dito is click muna yung ano guys, alright? So, market dito, makikita mo dito, nasa resistance siya. Resistance level, right? So, ito yung support, right? So, makikita mo dito, tatlong resistance, potential na yung market na yan sa H4, bababa siya, right? So, wala pong nakakaalam yan, guys. Probability lang po yun, right? So, sabihin natin, ang entry mo ngayon is, so, meron ka nang nasa idea mo is, ang entry mo, sell trade, alright? So, potential na nasa magsi-sell trade ka. Alright? Based dun sa nakita natin na analysis. Right? So, anong gagawin mo next? Okay, ang next ko na ginagawa guys, titinan ko po yung kung magkano ang i-entry ko dito. Right? So, sabihin natin, meron kang 1K USD dyan sa account mo. Okay? Alright, so meron kang 1K US dollar dyan. Sabihin natin, ang entry mo na potential na gusto mong i-entry, sabihin na natin na gusto mo ng 0.1, alright? 0.1 na lot size, okay? So sa 0.1 na lot size guys, ang gagawin ko po dyan is, i-divide ko ng tigsa 10. So, i-divide ko ng 10 yan, alright? So, para mapakinabangan natin yung dollar cost averaging. Hindi tayo mag-i-entry ng malakihan, maliitan lang. Okay? So, mayroong yung ibang strategy, share natin mamaya kung bakit maliitan lang. So, equals, magkano ang kailangang entry mo dyan, guys? Ang kailangang entry mo is 0.01. So, divide natin ng 10. Okay? So, 0.01 bawat trade mo dito. Okay? Okay, guys. Now, so, magkano ang entry natin? Since ang initial plan mo is magsisell ka dito kasi potential na babagsak yung market, right? So, by the way guys, wala po akong maraming indicator na ginagamit. Ang ginagamit ko po lang dito kalamitan is, kasi dati gumagamit ako ng maraming indicator. Hindi talaga siya effective, maguguluhan ka lang, alright? Ang ginagamit ko lang dito is, yun lang po yung support and resistance at kalimitan, dinadalang averaging ko siya, alright? So, potential sell ang potential na mangyayari niyan, alright? So, ngayon, ang gagawin natin, balik tayo dun sa H1, alright?
Wala yung ano natin. Okay. So, sa H4 na lang. Okay, ngayon, magkano ang unang entry mo dito sa sell trade mo, right? So, unang gagawin mo dyan, guys, mag-entry ka ng dito sa, ano na to, since na-hit na niya yung resistance dito sa taas, potential na bababa siya, alright? Magkano ang entry mo dyan? So, kailangan, ang entry mo, titingnan mo rin dito kung saan yung akyat niyan, okay? Dalawa ang potential na titingnan mo. Pababa, so since mag-earn ka, alright? Alright? So, earning ang tinitingnan mo dito kung bababa yung market. So, kasi sell trade ka. Ngayon, ang potential mo naman ngayon is, paano kung baliktad ang market? Hindi siya tumuloy sa pababa, hindi siya tumuloy sa sell. Posible nga naakyat siya dito. Alright? So, yun po yun guys. Ito na po yung mangyayari at paano natin gamitin yung dollar cost averaging. By the way, kung sell trade yan, pwede ka mag-TP dito banda. So, ititipi mo siya ng, tingnan natin kung ilang pips to. Alright. So, pwede ka mag-TP ng mga 200 pips. Alright. So, pwede ka mag-TP dito mga 200 pips. TP. Alright. So, ito yung TP mo. Potential na TP. Ang problema ngayon guys, hindi nangyayari. So, by the way, pag nag-entry ako, walang stop loss, wala siyang stop loss, pero may TP. Alright? Okay? So, ngayon, ang nangyayari ngayon is, umakyat yung market, hindi bumaba. Paakyat yung nangyayari sa market. Alright? So, ngayon, paano mo gagamitin ngayon yung dollar cost averaging? So, since ang entry mo niyan is 0.01, alright? So, first entry mo is 0.01. Alright? So, next na gagawin mo is, paano natin i-dollar averaging is, i-divide natin kung magkano ang next hit niyan. Alright? So, dito. Sabi natin dito, magkano yan? Check natin kung ilang pips. So, meron kang 260 din, mga 250 pips. So ngayon, kung 250 pips yan, ang ginagawa ko po dyan guys, ganito. Kuha muna tayo ng calculator. Right? Okay, since meron kang 10 na gustong i-trade dyan, ang ginagawa ko po dyan guys, i-grid ko po siya. Alright? So, 250 divide by 10. So, meron kang tigti 25. So, ngayon guys, bawat entry mo dito, i-divide nyo po siya ng tigti 25. Divide mo ng tig sa 10. Right? So, paano po yun? Entry mo dito, first entry, second entry, third entry, fourth, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright guys? So, meron ka ng tig sa 10 na entry. Alright? So, itong tig sa 10 na entry, tig 0.01 po yan. Alright? 0.01 dito. 0.01. Lahat 0.01 po yan. Alright. Hanggang dito. Alright? So, puro 0.01. So, di natin isusulat yan lahat. Basta ito lahat puro 0.01 po siya, okay? So, tig magkano bawat grid or bawat level. So, bawat level niyan guys is tig 25. Alright? Tig 25 pips. Sa strategy na to guys, ginagamit ko po dito long time na. About 5 years. Ang ganda talaga ng resulta nito guys. Alright? So, tig 25 pips. So, eto, 25 pips dito. Okay? Dito naman, 25 pips. So, bawat grid dyan, guys, tig 25 pips ang hakbang niya, bawat grid. Alright?
So ayan, 25 pips dito, 25 pips dito, 25 pips dito, 25 pips dito, 25 pips dito. So magkano lot size is tig po 0.01 po siya ang lot size niya, alright? So yun po yun guys. Huwag mong i-trade diretso ng 0.1 direkta dito na ito yung plan mo na 0.01 na trade mo kung may 1k US dollar ka. Huwag nyo pong i-direkta na mag-trade ng 0.1. Ida-dollar averaging nyo po siya, i-grid strategy nyo po siya, bawat entry, kada 25 pips, 0.01 ang entry mo, alright? So, paano in case, okay, ngayon, paano kung in case, akyat dito yung market, na hit yung level, itong grid number 2, bumalik yung market dito, ayan. So, pwede mo nang i-TP, right? Nasa sa'yo na kung maglalagay ka ng TP either dito or kasi ang ginagawa ko po dyan guys, pag in case na yung the first level, yung first entry ko, hindi siya na-hit o hindi siya nag-earn, umakyat dito. Tapos 1 and 2, pagdating dito, pareho po yung ano niyan, yung level niya na. Pareho yung level, pareho din yung lot size. Pag na-hit na niya either 1, number 2 na grid, or number 3, either dyan, pag na-hit po niya yan, ang ginagawa ko po, pag bumalik siya dito, pag nag-earn na ng 0 losses na po ako, pag nag-0 losses na ako dito, okay? Ito yung tandaan guys, pag nag-0 losses ka na, i-close nyo na po, okay? Kailangan i-close nyo yung entry na yan. Kasi pag hinayaan nyo po, kung hinayaan nyo po yung series entry dyan, pag na-hit niya yung continuous up, potential na yung account mo, lumalaki yung losses, pag potential na permanenteng paakyat din ulit. Lumalaki yung losses, lumalaki din yung gamit ng margin. Right? So potential na ma-wipe out yung account mo later on. Di natin alam kung anong ang potential mangyayari. So ang ginagawa ko po dyan guys, pag either dito, either level 2, grid number 2, grid number 3, grid number 4, pag na-hit either po dyan, pag bumalik yung market at nag-zero loss na ako, i-close ko na po yung market, yung series of trades na yan. Hayaan ko na, hindi ko na hintayin kung mag-earn ba yan o ano, kasi gusto kong i-save yung talagang yung account ko, right? Kasi yung grid, ang purpose po dito guys, yung grid na yan or yung dollar cost averaging na yan is to cover yung losses mo na previous loss para ma-save yung account mo. Yun yung recovery zone, kumbaga. So, yun yung purpose po niyan. So, kailangan, ang gagawin natin is pag once na zero loss na siya, i-close mo na. Tapos mag-entry ka ng panibago. Alright? So, ang maganda nito guys, since ang total na gagamitin mong lot size dito is, kung i-divide mo ng tig 10, 0.1 lang, pwede ka mag-open ng another 2 sa 1K. Alright? Pwede ka mag-open ng another 2 pairs. So, pwedeng, wag nang masyadong maramihang pairs. 3, sobra na yan. Kailangan dalawa lang. Pwede ka mag-open ng Euro USD. Pwede rin gumamit ng Australian US dollar. Alright? So, pero yung strategy nito guys, hindi po ito bagay sa gold. So, paalala lang po, hindi po siya bagay sa gold kasi sobrang bilis. Pwede mo siyang gamitin sa gold tsaka sa GBP pairs. Pero kailangan hindi tag 25 bips. Kailangan mga 50 to 100 bips. Dapat malayo-layo kasi pag umakyat yung gold o yung GBP, grabe yan. Pag umakyat or bumaba, sobrang minsan 500 pips, minsan 1,000 pips ang bawat jump niya. Alright? So, di natin alam kasi yung market ng gold tsaka especially kung may pandemic, yung gold, di mo alam kung aakyat o bababa. You know? Okay, so, para ma-save, kung gusto mo talagang gumamit ng gold or GBP, kasi kung potential, kung gold at GBP, madaling i-hit yung yung resistance at saka support, no? So, kung gusto mo talagang gumamit yan, kailangan malayo-layo yung interval, no?
Kailangan hindi 20-25 pips. Bagay lang to ito sa Euro US dollar, Australian USD, Australian GPY. Minsan yung GPY din sobrang taas kasi pareho ng gold yan. Alright? Pare-pareho yung strategy. Kasi ginagamit po silang safe haven currencies or investment. Yung gold tsaka GPY. Alright? So okay guys, so kung may tanong ka dito about this strategy, kung paano, kung nalilito ka, pwede kang mag-comment dyan sa baba na to, sa video na to, para maliwanagan natin, alright? So wag nyo pong kalimutan mag-subscribe at ring the notification bell para sa ibang mga video at strategies na tinuturo natin, alright? So thank you guys, sana mag-success tayo dito sa ating trading, either forex or crypto, right? Pwede mo rin gamitin pala to sa crypto, alright? Pwede mong gamitin sa crypto. Ganon din yung strategy doon. Pareho lang po yun, alright? Okay guys, thank you. Maraming salamat.